lagi. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagugustuhan niyo ba ang mga kwentong lagim? Pwede kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan sa link provided sa baba. I-comment niyo po kung nasaan kayong lugar para ma-shoutout namin kayong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment niyo na lang po kung nasaan kayo at kung ano ang pangalan po ninyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Ang mga taga-probinsya ay sanay nang marinig ang tunog na ninilikha ng mga kuliglig ng hangin, ng paggaspas ng mga dahong tinatangay nito. Ang mga tunog na iyon ay bahagi na ng bawat gabi nila, ngunit ang tunog na batid nilang mula sa isang aswang na kung tawagin ay tiktik. Iyon ang naghahatid sa kanila ng kilabot na hindi nila makasanayan. Kapag daw malapit ang dinig nila rito, ibig sabihin ang tiktik ay nasa malayo pang distansya. Ngunit kung malayo naman ang dinig nila rito, nangangahulugan na ito ay malapit na. Nung gabing iyon, nakakangilabot ang sigaw na pumapailan lang sa katahimikan ng gabi. Ang mga residente ng liblib na baryo na nakarinig ay nanghilakbot. Nagtakip ng tenga, ngunit wala isa man ang nagkaroon ng lakas ng loob na alamin ang senaryo sa likod ng makapanhinindik balahibong sigaw na iyon. Kinabukasan, kasabay ng bukang liwayway, ay bumungad sa kanila ang balitang isang buntis ang nawalan ng sanggol dahil sa tiktik na umatake kagabi. Dinala na raw sa pinakamalapit na ospital sa bayan ang babae dahil agaw buhay din ito. Nanlumo si Basya sa nalaman. Hindi iyon ang unang beses na umatake ang tiktik sa kanilang baryo. Labis na siyang nababahala. Maraming na rin ang umalis sa lugar na iyon, lalo na ang mga kababaihan na may planong magdalang tao. Sa takot na maagaw ng tiktik ang kanilang sanggol, ay mas pinili nila ang mangibang bayan. Kaya tuloy natatakot na rin si Basya. Sa panahong iyon, nakalat ang balita tungkol sa tiktik na nakilala ni Basya si Anton. Naglalako siya noon ng paninda niyang kakanin na magkatulong nilang linuluto ng nanang niya nang makasalubong niya si Anton. Hindi niya ito kilala. Tila bagong salta sa baryo nila, huminto ito sa paglalakad para bumili ng kakaninang dalaga, anang binatang si Anton. Hindi niya ito kilala. Tila bagong salta sa baryo nila, huminto ito sa paglalakad para bumili ng kakaninang dalaga, anang binatang si Anton. Matapos tikman ng kakanin, sinabi na nga raw ba niya at masarap iyon na sumakto sa kumakalam niyang sikmura. Bibili pa raw siya ng isa. Natuwa naman si Basya. Subalit ang tuwa ay agad na palitan ng pagkataranta ng biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala pa naman siyang dalang payong. Si Anton ay agad pinitas ang malaking dahon ng gabi at ipinandong sa dalaga. Tapos ay hinila niya ito sa luma at sira ng waiting shed na yari sa kahoy. Kahit papano naman ay may konti pa itong bubong
na nagsisilbing silungan nila. Nagpasalamat si Basya sa ipinakitang malasakit ni Anton. At doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Mula noon ay naging suki na ni Basya sa paninda niyang kakanin si Anton. Minsan pa ay tumutulong ito sa kanilang mag-ina sa pagluluto niyon. Kaya naman ang dalaga ay hindi maiwasang hindi mapalapit ang loob. Sa binatang may maamo ng mukha ay may maamo pang pag-uugali. Hanggang sa dumating na nga sila sa punto na nagkakahulugan na ng loob at nagkaroon din ng lakas ng loob si Anton na sabihin kay Basya ang nilalaman ng puso niya. Dahil umiibig din naman siya sa binata, kaya't hindi na masyadong pinatagal ng dalaga ang paghihintay ni Anton sa kanyang sagot. Tulad ng matamis nilang kakanin, ay ibinigay niya rito ang matamis niyang oo. Ang pag-iibigan ni Anton at Basya ay naging huwaran ng mga kadalagahan at kabinataan sa baryo. Lahat halos sa kanilang lugar ay nagnanais na magkaroon ng pag-ibig na tulad ng sa kanila. Kasabay niyon ay may patuloy na pag-atake ng tiktik tuwing gabi. Masyado lang itong madulas na kahit ang mga nagruronda ay nahihirapang mahuli ang mapamerwisyong aswang na iyon. Hindi naglaon, sina Basya at Anton ay nagsama sa iisang bubong. Sabi ni Anton, huwag daw mag-alala ang dalaga. Sa oras na makaipon siya ay ihaharap niya ito sa dambana. Hindi naman nagawang tumutol ng nanang ni Basya sa pagsasama ng dalawa dahil ang anak niya ay nagdadalang tao na. Isang gabi, habang magkatabi sa higaan, sinabi ni Basya kay Anton na natatakot siya sa kanyang pagbubuntis. Dahil tiyak na naaamoy na siya ngayon ng gumagalang tiktik sa kanilang baryo. Hinawakan ni Anton ang kamay niya at sinabi nito na sa oras daw na makita ni Basya ang tiktik, ay huwag na huwag itong magdadalawang isip na patayin ito gamit ang patalim na lagi nilang inilalagay sa ilalim ng unan. Sinabi naman ni Basya, paano kung hindi niya makaya? Tinignan siya ni Anton sa mga mata bago sinabing ang tiktik ay wala sa sariling katinuan. Sa mga oras na ito ay nasaan yung aswang. Wala itong ibang nasa isip kundi ang makuha ang biktima at malapa ito. Gugustuhin ba niya na maging pagkain nito ang sanggol sa sinapupunan niya? Hindi raw sa lahat ng pagkakataon ay nasa tabi niya siya, kaya kailangan niyang maging matapang at buo ang loob sa oras na wala siyang ibang maaasahan na makakaligtas sa kanilang mag-ina, kundi ang sarili niya. Tinandaan naman ni Basya ang sinabing iyon ni Anton sa kanya. Isang gabi, nagising si Basya na wala sa tabi niya si Anton. Nag-alala siya kaya't bumangon siya at tinignan ito sa ibang sulok ng bahay. Paulit-ulit itong tinawag ni Basya, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Nakaramdam siya ng takot dahil siya lang mag-isa roon. Nakabukod na kasi sila ng bahay sa nanang niya at mga kapatid nang bigla siyang mapatingala sa bubungan. Dinig niya ang paglapad doon ng tila isang mabigat na tao. Sa takot ay dali-dali niyang kinuha ang patalim sa ilalim ng unan. Inihanda niya ang sarili sa posibleng pag-atake ng tiktik.
Puno man ng kaba ang dibdib, ay sinabi ni Basya sa sanggol sa kanyang sinapupunan na handa siyang protektahan ito kahit na anong mangyari. Hindi niya hahayaan na makuha ito ng tiktik. Tinalasan ni Basya ang pakiramdam. Dinig niya ang malayong paghuni ng tiktik, kaya't batid niyang nasa paligid na ito. Nang muli niyang marinig ang lagabog sa bubong, ay nilakasan na niya ang loob. Nagulat pa siya nang biglang matungkab ang kanilang bubungan at bumagsak mula roon ang isang kakatwang nilalang na noon lang niya harapang nakita, ang tiktik. Nakakatakot ang anyo nito. Hinawakan ni Basya ang kanyang tiyan. Hindi siya nagpasindak at pilit pinangibabaw ang tapang sa dibdib alang-alang sa sanggol nila ni Anton. Hinawakan niya ng mahigpit ang patalim at buong lakas na itinarak iyon sa tiktik. Ngunit nakaiwas ito. Ang tiktik naman ang umatake sa kanya. Pinalad siyang makaiwas din. Tumakbo siya sa kusina. Naabutan siya nito. Akmang dudukutin na nito ang sanggol sa tiyan niya gamit ang mahabang dila, pero nagawa niyang tarakan ng patalim ang kamay nito. Sa pagpapambuno nila ay natabig niya ang bangang lalagyan ng asin kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. Hayok na ang tiktik na makuha ang sanggol, kaya't hindi nito alintana ang tumapon na asin sa sahig. Kinubabawan nito si Basya. Dumakot naman ang asin si Basya at isinungalngal sa nakangangang bunganga ng tiktik. Tila tumigil ang pag-inog ng mundo nang matitigan ni Basya ang mga mata ng tiktik. Ang matang iyon na kasing lagkit ng kakanin kung tumingin sa kanya. Ang mga matang iyon na nangingislap kapag nakikita siyang masaya. Ang mga matang iyon na naninindim kapag alam na may dinaramdam siya. Ang mga matang iyon na nangungusap ng pag-ibig sa tuwing maglalapat ang mga labi nila. Ang mga matang iyon ay kay Anton. Anton! Naalala niya ang sinabi ni Anton na kapag ang tiktik ay nasa anyong aswang, ito ay wala sa sarili, kaya kailangan niyang maging matapang at buo ang loob para sa kanilang sanggol. Napapikit si Basya habang paulit-ulit na itinatara kay Anton ang patalim hanggang sa tuluyan itong mabuwal sa sahig. Napaiyak na lang si Basya. Habang nakahandusay sa sahig, ay unti-unting bumabalik sa anyong tao si Anton. Sa nanghihinang boses ay humingi ito ng tawad kay Basya at nagpasalamat dahil sa pagprotektang ginawa nito sa kanilang anak. Sana raw ay maalala siya ni Basya bilang si Anton na nagmahal sa kanya ng lubos at hindi bilang isang tiktik na sumpang taglay ng kanilang pamilya. Isang mahigpit na yakap at pagluha ang naging tugon ni Basya. Hindi niya binitawan ang kamay nito hanggang sa tuluyan nitong ipinikit ang mga mata. Binigyan ni Basya ng maayos na libing si Anton. Ang sabi niya sa kanyang pamilya at kanilang mga kabaryo, namatay si Anton dahil sa pagtatanggol nito sa kanilang mag-ina mula sa umataking tiktik. Mas mabuting siya na lamang ang makaalam ng tunay na pangyayari. Hinayaan niyang makasama ni Anton sa libing ang mapait nitong lihim.
Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.